Perfect evening, everyone. Good evening sa tanan nga nangamati karon. Maayong gabi. Wala ko yung monitor ko but praise the Lord. Okay lang ta? Okay. You know, friends, you're watching Davao Christian Bible Channel diri sa programang Good News, Behind the News, Straight from the Heart. Kini ang inyong higala, Doti Abrina. Wala ako'y kauban karon na si Pastor June diri sa ato ang Good News, Behind the News. But one thing I can assure you, mga kaigsunan, na ato ang trust, let us trust the Holy Spirit. Ruach HaKodesh, the Spirit of Almighty, nga mao ni ang mutabang kanato nga musabot. Because this very moment, ato ang i-continue ang ato ang discussion about Torah. You know, what is Torah in the first place? Mao gina ato ang sabton. Probably one of the most misunderstood words in the entire Bible to Christians or to Yeshua's believer or to kanang mga nag-follow ni Yeshua is the word law. Sa tinuod lang, in reality, the word law is a very poorly translated and misrepresented word to describe the Hebrew word Torah. I'll say it again. The word law is a very poorly translated and misrepresented word to describe the Hebrew word Torah. In this chapter, we will discuss kanina episode o naa namang guta karon sa episode about Torah. So in this episode, we will seek to understand the purpose and meaning of Almighty's Torah, so that we as believers can have a true biblical understanding of how Almighty Father views His Torah and why it is important to Him. When most Christians hear the word Torah, maugid ni no? Kana gani mura na tag backward na denta, mo atras sa denta, no? Mura tag oops, balik Hebrew. You know, sometimes you're so judgmental, no? Judgmental o mo conclude ta kinaganing Torah, kung the word Torah, they're so allergic or very kinaganing grabe ka controversial ang pulong Torah. So, if they hear the word Torah, they take 2 steps backward and put up a religious wall against any Christian who would mention the word or imply that we need to live our lives according to Almighty's Torah. In fact, most Christians view the Torah with the attitude, which is correct, no? Sometimes we are so kanang reactive kaayo and very gabi ka ita mo judge kung nanay mo mention word Torah. In fact, most, as I said, I'll say it again, most Christians view the Torah with the attitude. We are not under the law. You will say this, no, with attitude. We are not under the law. We are the New Testament Christians under grace. This is the usual reaction if you hear the word Torah. This is your usual actions or response. Mo ni imong response if you hear the word Torah. Yes, it is true that we are saved by grace through faith. It is a biblical truth that we are not saved by keeping the Torah or by keeping the law. Mo gini ato let us put into our minds o ato ang heart that we are not saved by keeping the Torah of Almighty. We are not saved by keeping the law of Almighty. We are saved by grace
through faith. And salvation is a free gift. We all know that ang kaluwasan is a free gift. Kaluwasan, salvation is a free gift from Almighty. Now, ato na tan-awon kuya, kibalo ko memorize ni tanan, no? But I want you to just read Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. It is written, "For by grace ye are saved through faith, and not of yourselves. It is a gift of Almighty." Mo gini siya ang truth. Mo ni ang tinuod. But however, there is always an however. However, si Apostle Paul, the Apostle Paul tells you and me, tells us in Romans kuya, chapter 3, verse 28. Then look studenta sa 31, that after we are saved, we are to uphold Almighty's Torah. As it is written, atong mabasa din sa screen, therefore, we conclude that man is justified by faith without the deeds of the law. Therefore, so ingon din sa verse 31, do we then make void the law through faith? Almighty forbid. Yea, we establish the law. You know, friends, yes, salamat. We are so thankful with the salvation. Grabe ang atuang pagpasalamat sa kaluwasan. Pero unsaon man nang na-redeem ka na sa dugo ni Yeshua, naluwas ka na pinaagi sa pagtuo, pero gilad lang yapon kag batasan. Di ba? What I mean, ako, salamat kay giluwas ko, pero kabalugid ko, gilad gi kong batasan kung wala ang pulong, I do not know. What I mean, salamat because of the resurrection power. But I really thank the Lord for His word, nga mao ni ang mo, hatag na ko instruction. Mao ni reason nga dili na lang ko kahimo og daotan because of the word. Because of the instruction. So, we establish the law. So, Torah means instruction. It is just a simple word that you need to change your perspective and understanding about Torah. You don't need to, go backwards. If somebody or that believer would mention the word Torah, you don't need to be religious. Or you don't need to be ganing mura na rin kag malain, ma-offend ka if mag-mention og Torah. Now, Torah means instruction. While it is true, tinuod that we are not saved by keeping the Torah of Almighty, we must know and understand what the word Torah means. The word law is the Hebrew word Torah. In the Strong's word, number 8451, the best meaning of the word Torah does not mean salvation. Because the best meaning of the word Torah is teaching or instruction. The word Torah does not mean salvation. Remember, the kaluwasan, the word salvation, or the salvation that we have received from the Father through Jesus Yeshua Christ of Nazareth, it is a free gift from the Almighty. Somebody paid for it. It was that free because somebody paid for it. It is Yeshua who paid for it, and it is already a free gift para sa imo o para sa ako ang ato ang maangkon ang kaluwasan. So, ang Torah does not mean salvation, but rather teaching or instruction. Diba, dinha ko matudluan. Diha ko ma-remind. Because, unsaon man ang redemption, o na-change na ang, unsaon man, useless man ang heart of flesh if I don't have instructions.
in the first place. So, there is a word in the Bible means salvation. The English word Yeshua or the English word Jesus in the Hebrew word, the English word Jesus is the Hebrew word Yeshua. The Hebrew word Yeshua means salvation. So, di ba I got saved through the name of Jesus because it was introduced to me that our Messiah, his name is Jesus. But I just learned that it is just his English name, because the true and Hebrew name of Jesus is Yeshua, means salvation. This is the name of Jesus. So ato makita, we can read from the book in Matthew chapter 1. In the book of Matthew chapter 1 verse 21, it is written. Alihog daw, kuya. It is written. And she is Mama Mary, she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus sa English. She shall call his name Yeshua, because I believe dili man na Jesus gyud ang ang Hebrew nga asa ni na translate, no, kay si King James naman ang nag-translate og English Jesus. For he shall save his people from their sins. So ang meaning Yeshua is salvation. So from this we can understand that Jesus or Yeshua means salvation, and Torah means instruction. So we will not debate on kada ganing the difference between the Torah and salvation, because Torah has nothing to do with salvation. So dili na ta mag-debate, or we should not be offended if we'll talk about and discuss about Torah. And do not be kada ganing put yourself away to backward di mo imong self. Oh, what's that Torah? Mura gani kag very kada ganing defensive ka nga dili ka dapat anang Torah. So no, let us not talk about kada ganing nga sa 5 books lang na. Remember, as what we have discussed diri sa last episode, that Torah is really from Genesis to Revelation. It is just a purely instruction. So therefore, Torah was never meant by Almighty to be a means of salvation for you, for me, and for His people. Almighty's only salvation is Yeshua, Jesus, the Messiah. Hallelujah. So Torah does not mean law, because there is no proper corresponding word in Greek or English for the Hebrew word Torah. Okay? Kay kani magumiingong kag law, allergic gid kay kani. You're so kadagin controversial maguni ang law. Pero kung ato magug ilisan ang instruction, mura ra naggaan ra. Kay kung moingon magug kag law, mura bugat kayo to, kay muna gani ang mga tao feeling man gud nimo ang mga tao dili to ma-take niyang balaod. Pero balok ka, wala gyud problema sa instruction ni Almighty before. Ang problema gyud is the heart of stone. There was no fault with the instruction, with the law that Almighty has given dito through Moses. Wala gyud problema. Ang problema is the heart of stone. So dili na lang nato i-emphasize, no, nga ang Torah is law para dili ka ma-allergic kay mura makag mahadlok gud ana. So Torah dili na lang nato na siya ingnon nga balaod kay aron di ka mahadlok. Okay, kay di ka kasugakod. But there is the proper corresponding word in the Greek or English for the Hebrew word Torah. It is commonly translated as law man God. But law implies a set of do's and don'ts. Muna nga malagot ka maminaw ani. Kay miingon gani kag balaod, ang butang gina sa imong una is do's and don'ts. Mura mag-backward din ka. Kay murag di ka ganahan anang
Bitaw, di mo gitaganahan anang kana ganing tuokon ka sa balaod, no? Muna gani nga pinaagi sa balang espiritu. The reason why mo follow na lang ka sa instruction ni Almighty is not because nang gituok ka, but because naana ka nimo si Ruach HaKodesh mo ang imong kasing-kasing is flesh na, heart of flesh. Kaya wala naman ka napugos. What I mean, grabe kung nasayop ka, dili naman kabunalan diretso sa unang panahon, kay grabe man ang grasya, sufficiente magid kaayo ang grasya, because grabe man ang mercy and kanaganing kanang pasensyoso kaayo ang spirito ni Almighty nga iyang gihatag nato. Grabe kaayo gyud ka pasensyoso, sufficiente gyud ang grasya nga maskin nagkakatakilpo ka o maskin nakapandol-pandol ka, kung imuhang i-change lang ang imong mind o mag-remain humble lang ka, dili na lisod love him, to love him with all your heart. Kay kani man gud ang pinaka root problem sa tao. The reason why nga dili ka makasugakon, because wala pa na-establish ang imong paghigugma ni Almighty with all your heart and with all your soul. Kay ang tao man gud nahigugma, wala ni kondisyon nga bahala na Lord. Kaya I mean, kung nahigugma ka tinuod ni Almighty, dili na ka dapat kana ganing lisod, dili siya ang balao, dili na burdensome sa imuha, o dili na tong di-follow ka tungod na balauran ka kay gituok ka, dili mo gud pare sa una ginatuok yun nga motuok kay syempre heart of stone god, wala pa man gud ang balaang espiritu sa una. So grabe gud ang mando. Abi mo nagtanaw ko kuya ba about sa documentary about kay Moses kami ni Pastor Bob. Bubo kaayo og temper si Moses. Di ko ka-blame because grabe kagahi ang tao. Si Moses magud, ang nakalamang ni Moses kay na iya na magud na one-on-one si Almighty. Audible voice o grabe ang glory nga ginaugan gud siya ni Yeshua sa whole ni Ruach HaKodesh. The Spirit of Almighty is not Yeshua, but it was the voice of Yeshua who released the word. Is Yeshua tong voice. It was not the voice of Almighty, but it was Yeshua's voice. Atong wala pa nahimo si Yeshua og tao. I always believe that the voice nga gi-release didto sa Mount Sinai kay Moses, it was the voice of Yeshua. Because He is the voice. He is the Word. Siya ang Word. But ang nagpanaog ato is the Spirit of Almighty. Katong nakita mismo ni Moses dito sa bush, sa tree nga nagkalayo. It was the Spirit of Almighty. Hallelujah. Busa mga kaigsuunan, katong wala pa ginaog si Yeshua para nahimo siyang tao, iya hatong voice. Katong pagsulti nga there will be light and there was light, it is the voice of His Son nga mootong iyang ipadala, damlag nga wala pa man to siya ipadala, because of course before Moses, Yeshua, naana si Yeshua, naana si Jesus. So in other words, because siya man ang word, tanan ang nadungog ni Moses audible. So ang nakalamang ni Moses muna, grabe ang mubo na gid ang temper ni Moses, because gahi gid kay ulo, kay dili man gud sila nakadungog sa kung unsa ang pag-encounter ni Moses dito sa Mount Sinai. Dako kaayo gyud kalainan sa mga tao. Muna gani si Maryam, iyang igsuon nga babae, grabe kalagot, offended kay si Maryam nga ngano si Moses lang ginaistorya ni Almighty. Kay of course dili gid pwede, wala gi approach si Almighty sa tao, because sa tao, sa mata ni Almighty, ang tao sa unang panahon, ang ilang pagkamatarong is like filthy as rags. Dili gyud kaharong ang balaang spiritu ni Almighty to communicate sa mga tao. Busa mo, storya gid siya kay Moses. Pero in spite of that, nagkig-covenant gyapon si Almighty through kay Moses. Unsa man nagki-covenant? Moto, nalay mga instruction.
kana lang, bugat lang yun. Kung di ka mo follow, patay gid ka. Grabe gid kaayo ang wrath ni Almighty yun. Di gid to basta-basta because holy man good. In spite sa tanan, muna gani gamay ra gid, bubo ra gid kay ang temper ni Moses. Kay balon siya unsay dagatan sa mga tao kung maggahig ulo. Muna nga maglagot siya nga kinsay mga gahig ulo. Ana ang sitwasyon ni Moses. But he was considered as the meekest person on earth because wala siya mo give up sa iyang tawag. Nagpadayon gid gyapon siya nga mo lead og tao. Wala gid siya gikapoy to lead. Ang iyaha lagi kalagutan kanang kagahig ulo sa tao. So in other words, atuhang padayonon that ang law, the Torah, it is commonly translated as law, which grabe kay kaka offensive kay na para sa imo ha. But law implies a set of do's and don'ts. Muna nga grabe ka na ka-offensive nimo. Intended to imprison people when they are broken. Di ba, kuya? Maski naman kung tagaan ka na ko og sige lang kung ino nimo bawal-bawal. Wala dili gid ko pud ko mga lagad ko sige na lang kog bawalan pod. Kapuyan kog bawalan. Muna gani daghan kaayo. Muna kuya, I no wonder why nga ang tao dili gid gusto nga mo surrender nga dawaton nila sa Yeshua kay feeling daghan bawal. Actually, wala gyud bawal. The reason why nga feeling lang nimo nga naalay instruction sa Lord sa imo kay that is for your own good. Wala ka gibawal para sa iya ha. Gibawal ni para ni sa imong kaayuhan. The same thing sa imong health karon. What I mean, muna gani ang mga doctors, dili gid sa musultig bawal kag kaon ani. Ingnon na gid kanila kaon lang gamay. Oh, kaon lang gamay. Kay kung bawalan ka, mura kag mabuang nga. Imagine dili na ka makakaon. Muna gani nga daghan na nga ayo. Nga pag igo-igo na ayo sila, balik na pud sila sa ilang kagulingon nila kay na-suppress ang ilang gusto. But if you understand the meaning of taking care of the body's temple, dili na kalisod nga mudawat nga ako imong tagdon ang imong lawas. The same thing gihapon nga miingon kag mga lagad ka bawal ni kapuyan gid ka nga. Muna daghan kaayo nga mga hypocrite which is tinuod man nga maayo lang sa simbahan, maayo lang, pero when it comes mo magpabugnaw-bugnaw, balik gid ka sa imong kaguling, sa imong bisyo. So muna nga di gid ganahan, you don't want to listen and to kada ganing be kada ganing i-impose ni to, you don't like the word nga ma-impose, you don't like to be imposed by this word Torah or balaod, because law implies a set of do's and don'ts intended to imprison you when you are broken. However, Almighty gave the Hebrew language to communicate His spiritual truths. In fact, Almighty calls Hebrew a pure language. Ato nang tanawon kuya sa Zephaniah chapter 3 verse 9. Zephaniah. This truth is beautifully understood when we do a biblical word study of the Hebrew word Torah. So don't be afraid with the word Torah and do not be offended by this word Torah. So sa Zephaniah 3:9, ato daw ning tanawon, we have to read this Zephaniah chapter 3 verse 9. For then will I turn to the people a pure language, that they may all call upon the name of the Lord to serve Him with one consent. So musugot ta og dili kaning word nga gi-English nato muna gani. I love the word Strong's Hebrew. I also have the book of Hebrew Bible that this was given to me by a pastor friend, and also a Strong's word nga makatabang ni to translate. Kay para sa aning gihapon kuya nga bawal ka magpa musulob sa kami manggod sa una. Ako wala naman ko denomination karon, pero dagdako gid kog Pentecostal, no, because dinha gid pud gigamit si Lord nga na ila-ila nako si Jesus sa Yeshua sa akong heart. Pero grabe mi kay stricto, bawal mi magpantalon, gwapo, bawal mi mga ritis, muna kami daghan kay mi bawal magkuan manicure o wala gani ko nakaano, bawal mi mag cutex. So in other words, gibawalan mi. So in other words, tugod kay dako kay imong higugma sa Ginoo ni tuo pud mi, pero nabudlayan mi muna ako magtago gid ko nga
magpantalon kay ang number one gid ang masuko sa kuha kana akong igsuon o kana among pastor nga kano nagpantalon mi tapos kinanglan tawag ini kaning kana na lang amo ang sarina ni below the knee. Yes, below the knee. And then dili mi pwede mga paputol o buhok sa kinanglan. Dili mi mga United Pentecostal dili mi ana. Kay we believe the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero dagdako mig mga Pentecostal nga bawal makaputol og buhok. So karon when I went to Israel and then gi-translate sa ako ani nga nganong dili daw sulobon ang sanina sa lalaki. Dili na sa pantalon but ang kind di ay sa tawag ini kind sa tela. And then naa di ay scientific nabalaan na lang nako karon. Ako musulob dayat ay please correct me ha, although pwede ko magkamali scientifically, kuya kung musulob ditag nylon it's not healthy to, dili siya healthy kuya. So naatay tawag ini naatay kanang gwapo sa ato ang health, kanang kung pure cotton gwapo kay na sa ato ang health. So naay bawal nga dili ni mo sulobon ning certain nga panglalaki kay ambot ngano na ay panglalaki na apoy pangbabae. But anyway, to make the long story short, nasabdan ako na nga dili din na sa kapantalon, dili na sa pantalon. So ganin do kami na ano mi nga bawal ang pantalon, so nawa ng mga PCG sa una sa karon di nagpantalon na sila, nagmanicure na pud sa di pa tayo mo pasabot dili dito siya mao na doktrinahan ng gid mi. Although pero dili na ko PCG karon ha, dili gid ko ingon lagi ko I don't want to be identified na Christian ko kay pasaway ang Kristohanon. I want to be identified that I am a follower of Yeshua, believer ko na Yeshua, and ako siyang Savior, ako siyang manluluwas. I don't want to be identified with the word Christian kay grabe ni kapasaway daghan kaayo ni silag mga pundok nga nahimo tang divided. In fact dapat undivided ta pero nahimo tang divided. But anyway, pas anang mag-shape dili ka mo putol sa imuhang buhok kuya. So naglibog ko kung unsang klase kay ngano man ang among buhok sa una taas gyud dinhi na sa waist. So karon kung magpaputol ka murag masuko gid ay luoy gid kay to akong igsuon kada sagpaan gyud kada paputol siya gikan ta sa taas hantud na paputol na gud siya dinhi. Nasagpaan gid siya sa akong magulang. Maluoy ba gid ko atong akong sister, grabe gid kay grabe gid naluoy gid ko kay grabe man gud mi na doktrinahan man gud mi no, na doktrinahan mi mo na nga kasabot gid ko nga di gid ka ganahan mo tawag og Torah. Kay grabe gid mi na doktrinahan tungod lagi aning mga dili makaputol na karon kani di ang cut dili din na siya kung imo tan-awon ang Hebrew word dili din na siya cut kay once maingong cut usa man ang average sa cut og length kay bisan pag maingon kag cut taas man gihapon na siya unsa man ang imuhang taas unsa pud ang imong mubo wala man nakabutang sa Bible unsa ang length sa imong buhok nga imuhang putlon nga dili bawal ka mo putol kay kasabaan lagi may magpaputol. Pero di wala na ko anang denomination na I am free sa anang denomination. In fact kaning mga ako ang mga kauban sa una nga contemporary na mo nagsabay mi og sulod anang denomination na nagpantalon na pud biya sila karon na in fairness. Nagpaputol na pud biya sa buhok ko na agya po'y taas. But anyway, karon I just learned nga ang cut di ay sa Hebrew words sa Strong's is do not shave. Mga babae should not shave. Dili ta mo shave sa ato ang hair. Dili na to kilis-kison. In other words, dili ta magpaupaw nga mahimo na tang kalakinon kay lami magid ang buhok to cover. Kay ang buhok makagwapa gid ni ang buhok. Ang uban gani magpandong-pandong gyud no. So in other words, dili day cut is shave. Dili ni mo i-shave ang imong hair. So mao ra na pero mao ni mga balaod sa una nga kung mag-shave ka karon. Well, dili ko mo ingon nga ma-impyerno ka because it has nothing to do with salvation lagi ang Torah. My goodness, dili lagog ka may offended anang Torah. Uy, kay digit ka mo grow. Pero anyway, ako kay nagtabang pud nga na kay buhok. Pero kung mag-shave ka, wala gid kay angay nga imong i-shave ang imong kung babae ka di i-shave nimo ra kag lakin-on para well, according sa Strong's word, do not shave. Pero kung mag-shave ka, dili ka maimpyerno, pero dili gid ka gwapa. Wala gid gwapa sa taong walay babae na walay buhok.
So dili gyud ko gwapahan. Personally ha, sa ako ning mga mata, dili gyud ka gwapa. Pero anyway, lami gyud ang naibuhok. Pero sa ako ra nang sulti, sa ako ra nang opinion, okay? Na dili gyud gwapa ang babae nga walay buhok. But anyway, except lang atong nangawala ang buhok, except lang ana mga higala. So naa kay diferensya sa imuhang health, you are exempted sa kanina istorya. So do not ayaw mo kasuko. Kaya naghisgot lang ko about anang bawal ipaputol. Kaya ako lagi igsuon na sagpaan. Wala gusto siya nagpaputol o bubo kaayo. Taas mo gusto iyang hair kay mo lagi. Di nagpaputol lang to siya dinhing taman. Nasagpaan gid ang akong igsuon mga higala. Susuluoy gid kaayo mga higala. Kay na grabe na doktrinahan gid mig maayo gyud. So muna ingon ko na ang tinuod gyud na language is Hebrew. So dili kita magpataka o conclude nga judgmental lang ka ikaw kung kinsa ang bubo og taas kay feeling kay nimo long hair ka, then ikaw ra ang balaan, ayaw ana, then ang imo pong dila di man pug kabalaan be. So dili na ayaw ana. So in other words, ayaw na. It has nothing to do gyud na kung kinsa ang maluwas o maimpyerno. Wala gyud. Ang Torah has nothing to do with our kaluwasan. Okay? So the Torah is purely Almighty's instruction. It is a manual to live our lives. Ana lang. So nagdepende na ninimo. Diba? Kaya diba ato man kong gihisgutan kuya, the bride of Christ. That if you really wanted to be His bride, natay manual. Kay dili man gud tanan na luwas makasulod sa gingharian. Dili tanan nga niluwas nga maka-reign with Him. Dili tanan nga naluwas nga pakaslan ni Almighty. So if you really want to be His bride, just follow the simple manual. And it has nothing to do with your salvation. Okay? So the word Torah, which is a Strong's word, number 8451, in the Hebrew dictionary comes from the Hebrew word yara. The Hebrew word yara is a Strong's word, 3384. The meaning of the word yara is to teach, to point out as aiming the finger, to lay a foundation. By examining the Hebrew meaning of the word Torah, we can understand that the word Torah means to instruct, to teach, to point out as aiming the finger, to lay a foundation. To lay a foundation. Mura na. Dili ni para malangit ka. Dili ni para maluwas ka. Kasi simple lang magiging kaayo nga makaroon kang kaluwasan. It's just a simple receiving the Messiah and believing Yeshua nga nakasabot ka sa message sa cross. But if you really want to grow, gikan sa pagkabata to a mature believer, to a spiritually mature ka nga believer, you need to follow and live by Almighty's instruction. So, the Torah should be correctly seen as Almighty's instruction, kuya. This is not for you to be saved. No. It is an instruction tool to teach you and me how to live our lives after we are saved. Am I clear here? What I mean, dili kay ta mataranta nga, hala si Dote Abrina na tora-tora na. Ayaw, no. Ayaw lang, relax lang. I want to, to give justice sa akong istorya ron. Aron di po ka makasa kung usa kong ginashare din paminawa lang ko. And then, kung dili mo madawat, wala manipog sanay. Bahala ka, no? Basta it is an instruction tool to teach His people how to live their lives after they are saved. So the Torah should be seen as a foundation for our lives and a foundation for understanding the entire Bible, the entire Scripture. So therefore,
the most basic understanding of the meaning of Torah is instruction for the purpose of teaching done by pointing fingers, by pointing out or aiming the finger. So Almighty's purpose for the Torah is to lay a foundation. It is not for you to acquire salvation, but it is to lay a foundation, to communicate His spiritual truths to His people, to you and me, regarding the principles of the kingdom of heaven and His redemptive plan for man. Kay kung ano mang good ni, tinuod, kung kinsa ang mamatay ron, bisan pag-unsa na siya kangilad, kawatan nga politisyan, kung mamatay na and then before na mabugto ang iyahang, may ning politisyan na lang atong gamito, no? Kaya sige na lang natin ito gamit ng mga kriminal, no? Kaya na lang mga kawatan nga mga politicians o murderer nga politicians, kung mamatay na sila, and then before na sila mabugtuan sila ginhawa, and then makareceive sila kay Yeshua o mangayon sila pasaylo, musugot kang dili, makabaton gina siya kaluwasan. The same thing sa kriminal dito sa cross, dito sa cross, when that criminal acknowledge nga gi-honor niya si Yeshua, gidawat gid siya. No? What I mean, gi-receive gid siya. So kung kinsa ang dautan nga namatay, of course luwas. Pero katong kriminal na save lang to siya from hell, pero wala gid to siya ranggo o position sa gingharian. Musugot ka, nga ikaw nag-workout ka sa kaluwasan, tapos naay murderer na politician, nga leader, nga nalakalangit. Ganahan ka nga parehas mo ranggo sa heaven? Dili gyud. Kung naay rangguhay diri sa kalibutan, kung naay VIP diri sa kalibutan, samot na ang prinsipyo sa gingharian. Dili ta level, lahi atong level. Pero kung kinsa ang mutuman sa Torah, sa instruction, the entire Bible, naagid tay reward. Kung kinsa to naga-work out to be an overcomer, busagot kag dili, naagid kay reward. Lahi gyud ang imong ranggo. Dili gyud ka karanggo, dili gyud tong namatay nga politician, na murderer, nga naabdan sa iyang ginhawa, tapos nakapasaylo siya, na nga siya pasaylo sa kanising-kasing gayod, gidawat niya si Yeshua, save gid siya sa hell. Maskin maglagot ka gunahon nga naluwas siya, wagi kay mahimo. Kay anak kasagrado ang dugo ni Yeshua. Anak kasagrado ang cross sa dugo nga acquitted ang sala ang tong tawhana to, maskin kabalo ka nga killer or murderer to siya. Okay? So kung nakapangayo siya pasaylo, nga maayo unta gyud unta, nga naabtan siya nga nakapangayo pasaylo sa iyang tanang mga sala, may unta pod, no? So di gid ka maglagot nga, di ba, lami kay paminawon maintag maimpyerno ka, makurat na lang ka, makit-ani mo siya, wa gid siya na impyerno. Kaya nga naman, sagrado ang dugo ni Yeshua. Kung kinsa lang ang mudawat kay Yeshua, kaluwasan mo abot gyud. Pero wala gid siya ranggo sa langit. Di gid siya pwede. Ay di gid ko musugot mga higala. Ako ambot, pangutan-on ta ka. Ikaw nga nag-workout ka sa imong kaluwasan, nangalagad ka. Naga-deny ka sa imong self to die daily. Gaparinguha ka nga mahimuot ni Lord sa imuha. It is not trying hard to be saved, but nag-workout ka sa imong kaluwasan. Dili ka nag-workout para maluwas. Gi-workout nimo, giampingan nimo nga tugod na kasabot ka sa imong kaluwasan. You understand the message of the cross. And then parehas sa mugranggo atong murderer nga naluwas, nga nakabaton po siya kaluwasan, dili gyud. Dili gyud pug kumusugot ana. O kabalo sa Yeshua ana, mga higala, mga bright man ta. We have the Lord's ability. We know how to judge, to weigh things. Wala ako ganahan pud kaayo ko sa ato ang tawag ini, sa ato ang pamaagi nga naay opposition
diya sa Senate ug naapoy dili kay ngano man to balance. Kay usaon na lang. Ako no di magita ko ganahan aning mga Senate pa ug mga Congress kay usahay daghan pagmitingan sa dapat buhaton unta sa problema sa Pilipinas, dapat dili na mitingan no, dili na dapat ako for one pwede ra unta nga wala. Pero karon dili lagi ko musugot nga walay Senate ug walay Congress. Kay ngano man dili parehas og utok ang mga tao. Kasabot gid ko nga naay mo check and balance kay kung ako mahimo po kong politician so ikaw manghimo kag politician, i-check and balance ka oy ngano nangayo pug ka og dako nga budget to. Dili po ka pwede nga mangayo lang kag budget kung dili ka i-check og balance kay what if imo nang giabusaran ng kwarta din na, no? Dapat lang gid ka nga i-check kung dili ka masuko pangutan-on, di ba? So the same thing sa langit, dili pwede nga parehas tatanan. Di ba kuya? Yes. What I mean, we are hukman ta sa to ang gihimo diri. Kung ikaw usa ka nga luwas pero bakakon lang gihapon ka. Tapos imong giabusaran ang grasya. Pero nagras na luwas ka sa grasya din before ka namatay. Nakapangayo kag pasaylo. Kay dapat man gyud no di gyud pwede nga di ka makapangay pasaylo. My goodness, mo na gani na atong naay Lord's Prayer, ang pattern is to ask forgiveness every now and then. Appeal man na, forgive us sa akong sala as we forgive those who've sinned against us. Kaya dapat ato gid nang kanunay nga mangayo gid tag pasaylo sa kada adlaw. Kaya kung naay maabtan ka sa imuhang kamatayon na kinahanglan gid ta kanunay gid i-acknowledge gid nato na wala nagpasabot kay mas ingon man pud si Lord na kay balo siya kung kinsa iyang kaluy-an. Matingala na lang ka nga naadto ka sa langit maskin wa ka kapasaylo ako kabalo din nagkamali lang kagamay tapos nasayod man si Lord sa imong kasing-kasing din na abi nimo feeling nimo na impierno ka din wala di ay kay siya ra pa ko nakabalo kinsa iyang kaluy-an no. So dili lang nato na isgutan mga igala basta atong pinaka-importante we need to be prepared, we need to be vigilant, and we need to be mindful nga mahimaya si Lord sa ato ang kinabuhi. How much time do I have, kuya? 10 minutes? 10 minutes. So, we need to be mindful kung, di ba kung nahimaya ba si Lord sa imong kinabuhi ron? Wala daghan kita ginatubang diri mga kaigsuonan. All we have to do is all we have to do is work out atong kaluwasan. Dili na ka mag-workout para maluwas kay human na ka nagiluwas. Hallelujah. Imo na siya gi-receive. Workout meaning, in other words, you need to work it out nga mapasaran nga mahimo kang overcomer. Kay mo na ning reward, na natay reward, na natay points. Point system mong gyud I believe sa langit. Muna gani ang tanan nimo mga good works i-test na sa fire kung masunog ba dili. So point system gihapon ni kung naay point system ang network marketing business, kung naay mga point system, I believe nga we're also ganing gathering mga point system to build our reward in heaven. So mo ni ato ang i-work out. Muna nga kinahanglan ta dili ta ignorante sa Torah para makabalutan na tay reward. So sa mga tao, mga abusado sa mga Christian, ayaw na nagtanaw ana nila. Ayaw kapandol kung naa kay nailhan nga Kristohanon nga abusado nga hantod karon nag-abusar sa iyahang kinabuhi, nagpakasala lang gyapon na siya kagulingon niyang lakaw. Ayaw na nakatandog ana, magpadayon ka sa imuha. Kay anyway, kita tanan. What I mean, wala ta nagdepend sa atong kaluwa, ato ang magiging victorious sa isa. I need to run my race. Kay individual ni ato ang pagpaningkamot sa ato ang kinabuhi nga mahimaya siya sa atong kinabuhi para makadawat ta og reward o para ta maminyuan. So to continue kuya, ang tao manggod, people who are saved by the grace of Almighty through faith without the deeds of the law, by putting their trust in the shed blood of Yeshua Christ of Nazareth for the remission of sins, will go to heaven. However, salvation does not give us the freedom to neglect Almighty's instruction, Torah. May ni ato ining lison kay naarabay ka pamati nato nga mga English
Okay? So, salvation does not give us the freedom to neglect Almighty's Torah or instruction. Because the Torah is Almighty's manual, Almighty's instruction for believers, for you and me on how to conduct and live our lives in a manner that is well-pleasing to Heavenly Father after we are saved. So, Almighty's Torah is from Genesis to Revelation. Mo na atong gi-discuss last episode, kuya. So, I hope, no, by Wednesday, with Pastor Ed, no, the third, ato ang matawag ini, makauban ako. Ato gini i-discuss gyud nga arong ato agiding masinsilyo pag yun. Kay na-discuss naman ni nako last episode kaning ang Torah is from Genesis to Revelation. So, how much time do I have, kuya? 8 minutes. Okay. Since I have 8 minutes, we need not to be offended with the word Torah because ayaw og defend sa imself nga, dili ko ng Torah kay sa Old Testament. 5 books na. Ayaw. You need to grow. Kaya walay problema sa imong kaluwasan, pero posible dili ka mapakaslan, posible dili ka maapil sa reigning with Yeshua. I'm telling you. What I mean, if you give time to listen to each episode, dili gyud tanan mapakaslan. Grabe ang standard ni Almighty sa iyahang mga nilukat pinaagi kay Yeshua kung kinsa nang pwedeng pakaslan sa iyang anak. Mo follow gyud og naagi standard si Almighty. Og dili basta tanan mapakaslan ni Yeshua. Dili tanan. Dili tanan makasulod sa gingharian. Dili gyud tanan. Kay remember, pwede na gid ka malangit tungod kay nakapangayo ka pasaylo, gidawat nimo si Yeshua, kay anak kasagrado ang dugo ni Yeshua. Nga magpatabon kasi ang hamini nga dugo, imong gi-acknowledge bisan pag unsa ang imong sala. The moment sa kanising kasi nga imo siya gidawat before nabugto, muna gani nga salamat sa mga tao nga before sila namatay, niagi pa sila pag-antos kay makapangayo ginagpasaylo. Daghan ti kong nailhan nga mga alagad ni Lord nga mga abusado na Christian. Tagaan butahon sila chance to ask forgiveness. Nga mao gani na nga nasa Bible na itugyan na lang ka sa kamot ni Satanas, kada ganing itugyan ka sa kamot sa Satanas, kada ganing natingala na ka nga ampo di mo walay kaayuhan, tapos namatay na lang sa sakit kay gitagaan to siya, gihatag na lang pasabot sa kamot ni Satanas, gitaghatag ka sa kamot, kada ganing kada mo gud magkasakit ang tao nga walay alibyo sa kaayuhan, na magunay rason, either wala gid niya gitagad ang iyang self or naano lang siya na nag-ani lang siya sa iyang gitanom, no? Kung immoral pud ang imong gitanom sa imong kinabuhi nga wala gid ka nag-usab, nagpadayon gid ka, lahi pud, no? What I mean, naay pagtugot ba nga nadaot pud imong lawas, wala nay protection, tingala ka nga sa unsaon nimo og ampo sa kaayuhan, wala gyud healing ba moabot sa imong lawas, kay tugutan na gid ka nga mamatay, pinaagi anang balatian para makahinulsol. Di ba klaro makina kuya? Asa gani makita na sa Corinthians nga itugyan ka sa kamot ni Satanas for you to repent. So kana I believe nga based na sa ako ang ilhan nga mga friends nga namatay sila, nga ang ilahang kamatayon, what I mean, resulta sa ilahang gitanon. So gitugutan nga nagantos dugay para makahinulsol. Lahi pud tong namatay sa sakit nga wala nagantos, gamay lang nga panahon ilang antos kay wala pud nila natagad ilang lawas, kanang napud sila giani sa ilahang gitanom. Pero kana manggong nakita na nimo ko yang verse,
kana manggong kuan, kana manggong tawag ini kaning nagdugay gid nagantos, no? Pras kay David before siya na namatay, nagantos pud biya to siya. Sakit ang iyang mga bukog si David. He was in pain before he died. And then na ako'y nailhan, ako ding loved one nga namatay siya sa ako makaingon gyud ko, grabe ka neglected, grabe kag ang grasya nga ni-extend iyang life. Wala siya pain, wala siya tag-antos. Nalan siya proseso bago na nabulag siya sa iyang lawas. But there was no pain. There was no pain gyud. I mean, lami kay ang kamatayon. It was not because na deliver siya sa kuan. Basta niyo to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, so that the spirit may be saved in the day of the Lord Yeshua Christ. Grabe kaayo, no? Patay may tagaan pagig chance. Klaro kayo kuya, no? Tagaan gud chance. Muna nga, I hope dili na ta magantos, dili na ta ngadong man nga kinahanglan pa man ta mo suffer og pain for us to repent. So dapat, di ba, muna gani nga atong gina-pray nga mahimaya si Lord sa tuang life. Kay lami man gyud nga mahimaya siya. No? Mana nga ampingan nato ang atong lawas, atong kaluwasan, spirit, soul and body. Wala na problema sa hell kay nabayaran ka na. Kaya for as long na nasa Yeshua sa imong life, dili na ka taga-impyerno. O lagi na klaro-klaro pa istorya. Muna katong mga tao nga abusado sa grasya, nakasabot ko sa imuha nga ang kaluwasan dili gina sagrado gyud, pero dili kita kaparihas kung abusado ka, dili kita ka usa, no? Kay naamang gyud ng once you are saved always saved. Mo na mga abusado kaayo, abusado pa mo na nga mo gina matugyan gid mo sa flesh, magantos gid mo bago ka mamatay para maluwas in taon ka. Kay grabe makakaabusado, no? Muna nga kasabot na pud ko sa imuha nga ang kaluwasan wala gyud mo wala sa kay wala gyud mo saknit sa kaluwasan kay sagrado gyud ang kaluwasan. Sagrado ang tugo. Once na luwas ka, wala na ilaing kaluwasan nga imong maangkon. Wala na gyud laing kaluwasan nga magpa-convert kag lain. You know, magpa-convert ka ani para maluwas ka, mo ipon ka nino. Only through Yeshua. Isa ra gyud. The moment you have him, it's final. You are saved. Wala na kay laing buhaton para maluwas ka. It is final. It is finished. Dan na gid ang kaluwasan. Pero kung abusado ka, nagid kay kuan. Dili siya mo punish nimo, nalan siya matugutan lang ka nga mag-ani lang ka sa imuhang gitanom. Ana lang. Kay wala na dili man siya naga-punish gyud. Kay magantos man ka kung sa imong gitanom. Ana lang mga higala. Muna it is painful na kay loved ones nga nagpadayon sila sa ilahang pagkaabusado sa ilahang lawas, abusado sa grasya ni Lord. Painful kaayo nga, especially nga imong loved ones, no? It really pains me. Pero sa unta man na magoy pagpili ang tao, dili man gyud nato ni pugso. Especially kung na sila sa edad nga tag 40 tahon na, di na gyud nimo di na gyud nimo mapugos mo na ikaw kung nabiktima ka sa usa ka relationship nga ikaw nagtinarong ka pero ang imuhang wife o imong bana wala nagtinarong sa imuha. All you have to do, you ask the Lord's wisdom, kneel and pray, and then dili ka ikaw mag engross sa usaong pagkinabuhi aning kalibutan ning to just to live mo for money. But you have to imo gid priority gyud ang spiritual life. If you have the desire and if you wish nga ma-restore ang relationship, gyud muna nga individual na lagi ni, even ako dili na ko ka diktar sa akong anak, di na gyud ang ako madiktaran na gyud is kato lang gyud ang ako ang isa ka anak nga kinahanglan ang akong youngest kay naa pa man sa ko og pwede ko mo makialam when it comes to growth sa akong mga apo, pero dili pa man ganit pud ko ka ana 100% kay naa man na sila yung mga ginikanan, no? So pwede ra ko mo mga saba, no? Pero
Same thing sa akong mga anak. Mga saba na lang ko, pero dili na gid pareha sa una nga ako gid silang diktaran nga pagsabay mi ug pagpangalagad. So naamang gyud panghitabo gyud nga inana gyud. So pero ang pinaka-importante, wala na makulang si Almighty. Ano man, He has given us the Holy Spirit. Una sa tanan iya tang gitagaag solusyon pinaagi kay Yeshua nga makabatuntag kaluwasan. Gibayaran niya para acquitted na ang ato ang legality nga nahimo tang anak ni Satanas. Acquitted ang imuhang birth certificate. Imbis anak na ka ni Satanas, dili na ka mahimong anak ni Satanas kay naanay nagbayad. So ang imong birth certificate nga anak ka ni Satanas, nabayluan, adopted ka na to kingdom citizen ni Yeshua. Okay? Tapos ikaduha, napagod ang Holy Spirit. Kuyaw kaayo, I mean, dili na ka, wala na yung mubara nimo kung muduol ka sa amahan. Grabe no, grabe gid kayo ang solusyon ang gihatag. Grabe ang access gihatag ni Almighty sa toa. Wala na gyud kason. And then ang gihatag niya sa atong kasing-kasing iyang gisaad, heart of flesh na. The reason why heart of flesh, because you have the Holy Spirit dwells in you. So dili gid pwede nga dili ka mahumo kay ang Holy Spirit mo yung naga-convict, hatag og conviction. Imagine, aside sa imong konsensya, pinamagi konsensya ang tao. Katong sa una konsensya rato nila ni David. Pero wala ang Holy Spirit. Bukunsad lang kadali kung naay mga prophet. Karon, aside nga na kay konsensya, napagid ang Holy Spirit, makonbiktuhan ka. Kay every time mga higala nga di ka mabuhat og sala, dili na ang konsensya nimo. Dili na kay ang konsensya gift na nimo. Muna nga dili gid ko musugot nga wala di ka kabalo unsay tinuod mali good and bad because you have a conscience. Naakay konsensya. Mga higala. I have 2 minutes. So, in other words, mga kaigsuunan, aside nga nakikonsensya na ang balaang spirito nimo. So, wala gyud kulang. And then, naapagay mga pastors, mga leaders, naapagay mama nga, yaw-yawan nga, grabe ka assert about sa word. Kay, klaro nga po sa Bible, do not forget the instruction of your mother and teaching, instruction of your father and teaching of your mother, instruction sa imuhang amahan and teaching sa imong mama. Klaro kay na. So dako kay tag kaparte sa atong mga anak. Muna ako para sa ko wala na ako nagkulang sa akong mga anak. So kung naama mo nakit-an sa akong mga anak nagpabadlong, wala na ko nagkulang nila. Ilahan na ng pagpili. Muhilak na lang ko mga higala nga Lord, halo na ako mga anak. So mura gid na. Pero dili man nagpasabot nga muundang ko pagpangalagad tungod na ako yung mga anak nga kapandulanan. Dili na mauna rason. I mean, dili na maong rason mga higala. Magpadayon gid ko. Mahala na kinsay mga lagad o dili. I am here to declare the message of the cross. So the message of the cross can only be accepted and can only be kadaganin mahimong potent siya kung dawaton nimo ang pulong og instruction kay naana namang ang Holy Spirit dili na lisod samton. Kay aside na kay konsensya, naa pa gyud ang Holy Spirit. Di ba no? So friends, thank you for watching our program diri sa Davao Christian Bible Channel sa programang Straight from the Heart. Kini ang inyong higala magpadayon tag ampo sa atong syudad, sa atong nasod. Wala tay dapigan kung kinsay maayo. Atong dapigan ang pagkamatarong. Kay dili ka bugok to balance. And dili ta dapat mamanipulate kung unsa atong makuha. Kung dili i-balance nato kung unsa ang kaayuhan sa atong nasod. Kay si Almighty cares for our nation. He cares for our nation. Pero walay mahimo si Almighty kung ang nagdumala sa ato ang nasod wala na in line sa kabubuton ni Almighty. Busa, hulat na lang ko og hustisya gikan kay Almighty nga ipadala na iyahang bugtong na anak kasi Yeshua nga mao atong manuluwas nga as king. Muna gani sa Apostles' Creed nagingon, I will come back again to judge the living and the dead. Muna excited kay kung mubalik siya para tagaan tag hustisya. Kitang tanan mo atubang.
tanan matubang ta. So friends, wala na ko'y panahon. I will see you on the next episode. Once again, kini inyong higala, Sister Dottie Abrina, mag-auban ka ninyo sa sunod nga episode.